Mga ginigiliw kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon pong ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mensahe sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ay simple lang. Umibig ng may pananagutan. Umibig ng may pananagutan. To love with commitment. Sapagkat madaling sabihin sa ating kapwa, madaling sabihin sa Diyos, ang I love you. Di po ba isa yung I love you sa mga gasgas ng salita? Meron niyang may samahan niya ng mga salita. Yung mga gasgas na dahil gamit na gamit, I love you, sorry, yan. Di na mauulit. Yan yung mga gamit na salita. Yung I love you, siguro yun na yung pinakagasgas sa lahat. Kasi madaling sabihin. Pero, mahirap isabuhay ng may pananagutan. To love with commitment is a hard task. You see, nakita po natin kung paanong si Jesus tinanong si Pedro 3 times. Iniibig mo ba ako? Simon, anak ni Juan. Simon is his original name. Pedro, yun yung taguri sa kanya ni Jesus. Pedro is bato. So, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Not just once, no? 3 beses. Why? Because Jesus wanted Peter to give an emphasis doon sa pag-ibig niya sa Panginoon. At hindi natapos doon sa sagot niya, opo, iniibig ko kayo. Nung sinabi ni Jesus, iniibig mo ako? Sumagot si Pedro, opo, alam nyo, iniibig ko kayo. Hindi natapos doon. Hindi nauwi lang sa salita, hindi lang patwitams na romantic, na sweet, hindi. May kasunod. Ano yung kasunod? Pakanin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang mga batang tupa. Sino yung mga tupang iyon? Tayo. Yung kawan na iniiwan ni Jesus sa kanya. When Jesus asked Peter, do you love me? Hindi natapos doon sa sagot na, yes, Lord, I love you. Jesus challenged Peter, if you truly love me, feed my sheep. If you truly love me, I entrust into your care the sheepfold. Hindi salita, Pedro, gawa. Hindi lamang pag-ibig, kundi pag-ibig na may pananagutan. And that is the call for everyone. Ngayong ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, sinasabi sa iyo ni Jesus, huwag kang magkasya sa pagsasabi lang ng I love you Lord, praise you Lord, Alleluia, Amen. Hindi pa pwedeng matapos lang doon, kapatid. May pananagutan ka. May pananagutan tayo ang bawat isa. Na tuwing iibig ka sa iyong kapwa, merong gawa. Hindi natin pwede sabihin kawawa yung pulubi. God bless sa pulubi. Sana meron siyang pagkain mamaya. Nasaan yung pag-ibig doon? Kung totoong naaawa tayo sa pulubi at iniibig natin siya, gagawa ka ng paraan kahit papaano para magkaroon ng laman ang kanyang tiyan. Hindi ba pwedeng dahilan yung, naku, wag mo nang bigyan ng pera, sindikato yan. Kung ayaw po natin bigyan ng pera, bigyan nyo ng pagkain. Ano ba naman yung biskwit? Magja-Jollibee ka. Biskwit man lang sa kanya nang makakain siya. Hindi natin pa pwedeng sabihing, mahal ko ang bayan. Mahal ko ang Santa Maria. No? I love Santa Maria. Di ba? Uso yan. Bawat bayan may I love Pandi. I love Santa Maria. I love Bukawe. Pero hindi pa pwedeng matapos lang doon sa ganong salita. May pananagutan. Aba, kumilos ka.
Kung mahal mo ang bayan mo, ang iluluk-luk mo sa darating na halalan, yung totoong nagmamahal din sa bayan mo. Hindi pa pwedeng hanggang ngayon tayo ay, excuse me sa word, bobo. Kasi walang nagmamahal na bobo. Hindi totoo yun, sister, ha? Sasabihin, ang love daw ay blind o stupid, no? Ang pag-ibig daw, pagpapakatanga. Hindi po totoo yun. Sino nagsabing Poncio Pilato nun? Sapagkat ang tunay na umiibig, hindi bobo. Nag-iisip tayo, may nararamdaman tayo, kaya tayo umiibig. Therefore, if you truly love, there is commitment. At kung mahal mo ang iyong bayan, ang iyong bansa, ang ihahalal natin, yung mga nagmamahal din ng totoo sa bayan. People who would commit themselves truly, authentically. Yung totoong nagmamahal, authentic yung pag-ibig nila. Commitment. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal ko ang aking pamilya. Pero hanggang salita lang. Hanggang doon lamang sa puntong inconvenient na mahalin sila. Pag dumating yung inconvenience, mahirap unawain yung asawa, makulit yung mga anak, nakagawa ng ganitong kasalanan yung kapatid, hindi na, tapos na, ayoko nang mahalin. You would love the other, the person. Mamahalin mo yung kapwa mo, lahat-lahat ng kanyang kabuuan. With all the flaws, with all the shortcomings na meron siya. Kasi you're committed Let Peter be an example for all of us. Nung sinabi ni Jesus, iniibig mo ba ako, Simon? Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Merong kasunod. Ang sabi ni Jesus, I entrust to you my sheep. Tayo rin po, tinatanong ngayon ng Panginoon, bawat isa sa atin, iniibig mo ba ako? Huwag po tayo magkasya dun sa sagot na, opo, Panginoon, iniibig kita. Patunayan po natin. Patunayan natin sa gawa. Mamaya, meron po tayong panalangin para sa mga PPCRV, mga volunteers para sa darating na eleksyon. I think it is high time for all of us para isabuhay yung pag-ibig sa Diyos, dalhin natin sa botohan next week. Kung mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang bayan. Kung mahal natin ang bayan, ang iboboto natin yung mga tunay lang na nagmamahal sa bayan. Jesus asks each one of us, do you love me? Ano ang sagot mo, kapatid? Amen.